gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at talakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service.
Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Ang oras ganap na alas 9:07 ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan, kamusta na po kayo? Ngayon po ay araw ng Lunes, January 27, 2025 ng taong kasalukuyan. Kamusta na po ang naging weekend ng inyong lahat? Naging masaya po ba? At syempre, ang araw po ng Sabado at Linggo ay talagang pagsasama-sama ng buong pamilya. Nandiyan na po yung sabi nga ay pumapasyal sa mga lugar na medyo nakakalibang, sabi nga. At yung pagka-stress ay nawawala. Kaya sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga na araw ng Lunes, 27 ng January. Yan. Good morning everyone. At syempre kay sa lugar dito po sa ating Perlas ng Silangan. Magandang umaga po kay Chaplain Berry, ang Watchman Initiative Affairs. Yan, magandang umaga po kay Chaplain Frederick Berry. O yung Chaplain, kamusta ka na dyan? Good morning din kay Ate Fredeline Samaldani. Kamusta na ba eh? Good morning sa inyong lahat dyan at sa lahat ng inyong mga kasamahan diyan sa lugar ng Panay Island. Yan. Naway ang lahat ng ating mga kapatid at kababayan sa lugar na iyan ng area ng Aklan ay sabi nga'y maging masaya at maging komportable sa kanilang sarili. Sabi nga po ang lahat ng mga mahalagang bagay na inyong ginagampanan sa araw-araw mula nung kayo'y tumulak sa lugar na iyan ay naging maganda naman yung inyong pagbabanding. Good morning sa lahat ng miyembro ng Rizal Police Provincial Police First Corps. Yan. Sa punguna po ng ating masipag na Pangulo ng RPPC. Yan, si Presa Donato Bellones. Yan. Magandang umaga po. Kayang Donato Bellones na siya nating presidente ng Rizal Provincial Police First Corps. Yan. At kinabibilangan nga po ito ng ating mga opisyalis sa pangunguna ni Kuyang Win Lauson, Ate Roderica Rivero, Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Arnold Paharon, si Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagicana, si Ate Vicky Custodio, Kuyang Armand Patulot, Ate Cora Biernes, si Kuyang Ricardo Eslita at Kuyang Dan Torbeles. Magandang umaga po sa inyong lahat at siyempre ganun din po sa ating Studio 2, Bulwagan ng Balitaan. Mula sa kinaroroonan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga
makakasama po rito sa ating technical site kay Ate Delrose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. Good morning everyone. Ganon din po sa ating mga kasado patroller na naka-standby dyan sa iba't ibang area ng Kapuluan. Likewise sa Calabarzon area, sa Metro Manila, at ganoon din sa Mimaropa area. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon din sa ating mga columnista at writer, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganoon din sa ating mga correspondent na nandyan sa iba't ibang area na at dako ng mundo. Siyempre ang ating pong broadcast ay worldwide. Yan. At mabuti naman pa ang kalagayan ng ating taga-Perlas ng Silangan sa pangunguna po ni Kuyang Chaplain Frederick Berry at ng ating chieftain na si Bai, Ate Fredelin Samaldani. Nasa Manila na po pala sila kahapon pa. At kalalabas lamang din nila pala ng ngayon ng sa Supercat. Supercat ang kanilang sinakyan. Parang eroplano yan sa dagat. Kasi talaga matulin yan. Bawat minuto niyan, Ate Bai, ay talagang malayo ang naisisikad ang takbo. Kaya pag sinabing Supercat ay talagang super sa bilis. Yan, at yan po ay pag-aari nga po ng Aboitiz. Kaya sabi nga po ay ang lahat ng mga pasahero na nasasakay diyan saan man manggaling at saan man tutungo ay talaga mabilis na nakararating. Dahil bawat minuto ay mahalaga. Hindi po katulad ng mga Roro Diesel na talagang oras ang inyong bibilangin, ang inyo talagang bubunuin dyan. Para sabi nga marating nyo lamang yung mga lugar at area na inyong patutunguhan. Alas 9:13 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, binabati po muna natin ng magandang umaga ang lahat ng samahan ng KPP Divine Healing Power dyan sa area at lugar ng Oriental Mindoro, dyan po sa Barangay Bangkatan, sa pangunguna po ni Brother Ansel Arroyo, ni Sister Merlina Padriquilla. At dyan naman po sa area naman po ng lugar ng KPP Chapel dyan sa lugar po ng lungsod po ng Calapan dyan sa Barangay Balite. Yan. At syempre sa pangunguna po ni Brother Gerald Gasek, Brother Celso Cueto, Brother din Ray Santiago, si Brother Mick Acebeda, likewise ganun din kay Brother Robin Pamilara. Pagpalong umaga sa inyong lahat at sa lahat po ng mga naandyan po sa chapel ng KPP dyan sa lugar ng Sitio Bulalo. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At syempre nariyan po yung aking pong mga kapamilya po dyan sa lugar na iyan. Kaya maraming salamat po sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagsasahing papawid ng mahalagang mga balita at mga informasyon. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller is standby report. Ganap na alas 9:15 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado. Panatilihin po ang panunood dito sa ating KBS RMM News TV sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ang pagtatanghal po natin ay Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga official time. Kaya medyo ngayon po ay late na naman po ang ating pasok. Nag-umpisa po tayo ng alas 9 kaya matatapos po tayo ng ganap na 11 ng umaga. Samahan po ninyo ako sa mga mahalagang mga balita ngayong araw ng Lunes.
Mahigit 8 milyong pisong illegal na droga na samsam ng mga pulis sa Maynila at Pampanga. Round 1. Ready, go! Nadakip ng mga pulis ang 5 drug suspect at nakumpiska ang 8 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa magkahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Pampanga nitong weekend. Sa isang press release nitong linggo, iniulat ng National Capital Region Police Office ang pagkakaaristo sa isang 40 anyos na drug suspect sa bypass sa barangay 513 Sampaloc, Manila. Nakumpiska ng mga otoridad ang 44 na kilo ng hinihinalang tuyong marijuana at nagkakahalaga naman ng 5.28 milyong pisong halaga kasama ang bypass money at isang sako na ginamit sa pagtatago ng mga droga. Sa Pampanga, sinabi ni Police Regional Office 3, Director Brigadier General Jen Pajardo na 4 na suspek kabilang ang isang mataas na halaga ng individual ang nahuli sa barangay Kabitikan, Bacoor. Kabilang na ang mga nakumpiska ang 402 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 2.73 milyong piso, baril, bala at isang sasakyan. Lahat ng naristong suspek ay nahaharap ngayon sa kasong droga at iba pang kaugnay nito. Tiniyak ng 2 opisyal ng pulisya na ang patuloy na pagsisikap na sugpuin ang illegal na droga at hinihimok ang kooperasyon ng publiko sa mga ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. Alas 9:18 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, Palasyo, January 27, Muslim holiday lang, hindi ipinagdiriwang sa buong bansa. Round 1. Ready, go! Nilinaw ng Malacanang na ang Lunes, January 27 ay hindi isang pambansang pista opisyal kundi isang Muslim holiday lamang bilang pagdiriwang ng Esra wal Merah, ang night journey at asensyon ni Propeta Muhammad. Sa isang pahayag linggo, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang holiday ay sumasaklaw lamang sa Bangsamoro Automos Region and Muslim Mindanao at iba pang mga lugar ng Muslim na tinutukoy sa Muslim Code, gayon paman para sa mga Muslim na nagtatrabaho naman sa mga lugar na hindi kinilala ang pista opisyal tulad ng National Capital Region. Nilinaw ni Bersamin na nawawalan sila ng trabaho sa trabaho. Ang Al-Esra wal Meraj ay isa sa mga pinakapipitagang pangyayari sa Islam na sumisimbolo sa may himalang paglalakbay ni Propeta Muhammad patungo sa kalangitan. Alas 9:19 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, halos 3,000 na nakakamaling pulis, halos 3,000 nagkakamaling pulis pinarusahan sa 2024. Round 1. Ready, go! Halos 300 pulis ang pinurusahan noong 2024 dahil sa iba't ibang paglabag sa ginawa habang naka-duty ayon sa Philippine National Police. Linggo, sa opisyal na daos ng 5,457 opisyal ang naharap ngayon sa kasong administratibo at sangkot sa 3,751 kaso. Kabilang na dito ang 2,765 opisyal ang tumanggap ng parusa habang 2,691 naman ang pinawalang sala. Sa mga tala sa mga naparusahan, 1,112 naman ang nakatanggap ng suspensyon kabilang ng isang kolonel, 11 na lieutenant colonels, 29 na majors, 30 captains at 22 lieutenants. Samantalang 903 opisyal ang na-dismiss dahil sa iba't ibang pagkakasala habang kabilang sa iba pang parusa sa ipinataw ang demotion, forfeiture of salary, reprimand, restriction at pagpipigil sa mga pribilehiyo
Kamakailan din 20 active duty officers ang inilagay sa restrictive custody dahil sa pagkakasangkot nila sa isang high-profile 2022 drug bust sa Maynila. Ang mga panloob na reforma ng PNP ay ginagabayan ng internal disciplinary mechanism na kinabibilangan naman ng preventive, punitive at restorative approaches upang matugunan ang mga maling pag-uugali at rehabilitasyon ng mga tauhan. Alas 9:22 ng umaga. Samantala mga kababayan, 42.3 milyong pisong multa na nakulikta sa 148,000 ordinance violators sa National Capital Region. Round 1. Ready, go! Iniulat ng NCR na hindi bababa sa 148,000 individual ang nahuli sa Metro Manila dahil sa paglabag sa mga lokal na ordinansa sa unang 24 na araw ng 2025 na nagkamit ng 42.3 milyong pisong multa. Kabilang na sa mga paglabag ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paggala sa kalsada na walang pulok, curfew breaches ng mga minor de edad at illegal na pagtatapo ng basura, kabilang na sa iba pang mga pagkakasala ang mga obstruction sa kalsada, paggamit ng karaoke na lampas sa pinapayagang oras, vandalism at mga paglabag sa trapiko. Nanguna na sa pagpapatupad ang Southern Police District na may 75,148 na nahuli, kasunod ang Northern, Quezon City, Eastern at Manila Police District. Ang kampanyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapatupad kundi paghubog ng kultura ng pananagutan at disiplina, saad ni NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberen, na susustintuhan ng mga pagsisikap sa ilalim ng ABLE Active and Allied Policing Principles para sa isang ligtas na maayos sa Metro Manila. Alas 9:24 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, PH mas assertive ngayon sa Chinese activities sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Mas assertive ang diskarte ng bansa laban sa agresibong Chinese active sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard Sabado. Sa tingin ko ngayon mas assertive tayo kung mas angkop na diplomatic term yan, pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarilla, sa isang news forum sa Quezon City. Mas assertive kami sa posisyon namin sa West Philippine Sea mula pa noong unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tahasan niyang ipinangako na hindi kailanman isusuko ng pamahalaang ito ang isang square inch ng ating teritoryo sa anumang dayuhang kapangyarihan. Sabi, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, sinabi ni Tarilla na nasaksihan ng Pilipinas ang isang lumalalim na alyansa sa seguridad hindi lamang sa Estados Unidos, kundi sa iba pang mga bansa tulad ng Australia at Japan, pati na rin sa European Union. Kaya ang lahat ng ito ay bilang tugon sa palagiang pananalakay ng pamahalaang Tsino. Aniya, kung tatanungin ninyo ako kung mas matibay ang paninindigan natin sa ating posisyon sa West Philippine Sea sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa palagay ko, walang humpay ang PCG sa paghamon sa presensya ng mga Tsino sa baybayin ng Zambales, kung saan nagdideploy ang Beijing ng malalaking sasakyang pandagat upang ilagay na magpatrolya sa lugar. Nauna narito nagawa ng Philippine Coast Guard vessel ng BRP Cabra na itulak ang mas malayo sa pinakabagong deployment ng China sa Chinese Coast Guard
sa lugar ng sa mga 100 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Alas 9:26 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, samantala PH pinipilit ang bagong Chinese Coast Guard vessel na mas malayo sa baybayin ng Zambales. Round 1. Ready, go! Pinilit ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na lumayo sa baybayin ng Zambales. Iniulat ng mga opisyal nitong Sabado. Alauna ng hapon nitong Biyernes, pinalitan ng Chinese Coast Guard ang barko nitong 3103 ng mas malaking barko nito, ang barkong 3304 na nagawa ng BRP Cobra ng Philippine Coast Guard, na itulak ang layo sa layong 85 hanggang 90 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ayon pa rin sa Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarilla, West Philippine Sea, nasa 100 nautical miles na ang layo ng barko ng China sa lalawigan hanggang alas 6 ng umaga noong Sabado. Tinukoy ni Tarilla na ang pag-deploy ng China sa mas malaking sasakyang pandagat ay malamang na may intensyong mabago ang Philippine Coast Guard vessel dahil sa laki ng bilis nito. Ang Chinese Coast Guard vessel na 3304 ay may sukat na 111 metro ang haba at 46 metro ang lapad. Mas malaki kaysa sa barkong pinalitan nito. Sa kabila ng ipinapataw na laki ng Chinese Coast Guard, 3304 patuloy ang Philippine Coast Guard vessel sa pagsasagawa ng mga hamon sa radyo kada oras. Epektibong ipinaalam ng Chinese Coast Guard ang illegal na presensya nito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang sabi ni Tarilla, ang walang patid na pangako ng BRP Cobra ay nagbibigay diin sa dedikasyon ng Philippine Coast Guard sa makabayang tungkulin nito sa pangalagaan ang karapatang pandagat ng bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya. Alas 9:29 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa ng Balitang Kasado. Siyempre, ang lahat po ng ating mga masisipag at magigiting na mga correspondent ho, ng ating mga writer, ng ating kolumnista ng Balitang Kasado, dyaryo. Yan. Sabi nga po lahat ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon ay patuloy po ninyong maririnig at mababasa. Maririnig po ninyo dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, partikular na po sa ating pahayagang balansi at totoo. Ito nga po ay ang Balitang Kasado. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal, nasa Supreme Court po pala sina Bai Fredelin Samaldani at si Kuyang Chaplin Frederick Berry. At sila nga po yung mga Watchman Initiative Affairs, Divine Council, Customary Humanitarian Law. At sila nga po ang pumapatnubay at nagbibigay pag-alalay sa lahat po ng ating mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Ang mga lituntuning nakapaloob sa RA 8371, ito po ay ang gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular na po yung mga katutubong Blaan dyan po sa General Santos, sa ating pong mga taga Panay Island, sa mga taga yan po sa Bukidnon, sa Mount Uba, yan. At siyempre sa mga tribong Mangyan, tribong Dumagat, tribong Aita, tribong yung mga tribong Badyaw, yan. Marami pa pong iba. Kaya nga sabi nga po ay yung pong ikang ipagkakaisa sa magandang layunin
ay yan po ay pinalalawak sa mga mabubuting pagsasama-sama. Partikular na nga po dito sa mga ginagampanan nitong ating mga butihing captain at chieftain ng ikangay ng Perlas ng Silangan. Yan. At yan nga po ay kinabibilangan nga po ng lahat ng mga miyembro po niyan sa pangunguna po ni Kuyang Chaplain Frederick Berry at marami pa pong iba. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapakinig na islaman po nating maipabatid na ang Watchman Initiative Affairs o Divine Council ay talaga pong iyan ay nakapagbibigay kahalagahan sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga IPs na nawawalaan ng pag-asa kung paano mariresolba yung mga lumalalang problema sa kanilang lugar, partikular na po sa mga komunidad na sabi nga ay pinagyayaman nila upang ito ay kanilang maproteksyonan at sabi nga ay mabigyan ng kaukulang kahalagahan lalo na po sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad. Kaya yan po ang inaasahan po nating lahat sa pamagitan po ng pagtutulong-tulong at sabi nga ay pagkakaisa alinsunod sa kanilang mabubuting interes o layunin. Sabi nga po ay nakapaloob po diyan yung mga mahalagang bagay na kinakailangan pong sabi nga ay maamyendahan ng ating mga taga-national government at sa mga nasa lokal na gobyerno sa bawat lalawigan. Kaya't ang ating pong palatuntunan ng gabay at patnubay ay patuloy pong tumatanglaw at naghahatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon sa ating mga kababayan na hindi po nila nababatid yung talagang ganap at totoong pangyayari. Kaya sabi nga po ay ang ating palatuntunan ay hindi po edited o hindi po scripted, kundi ito po ay direktahan po nating ipinababatid at pinaalam sa lahat na ang ating pagtatanghal na ito ay patuloy lamang upang makarating sa inyong mga kinaroroonan. Kaya sabi nga po ang lahat po ng iyan ay nagbibigay pugay sa lahat ng ating mga kababayan na sabi nga po ay patuloy ang kanilang pakikipagsapalaran para mabigyan nila ng tamang katugunan yung kanilang hinahanap noon pa man na hanggang sa ngayon ay kanilang pag-asa ay naandun pa rin sa pag-asang kanilang inaasahan. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga kababayan na sabi nga po'y nais na iparating ang kanilang mga mahalagang mensahe, bukas po ang ating comment box ng ating Facebook page. Pwede po kayong mag-comment at sabihin nyo po yung inyong nalalaman. Pwede po kayong bumati o magparating na mahalagang mensahe sa inyong mga mahal sa buhay. Partikular na nga po doon sa inyong mga kaibigan na nasa malalayo na sabi nga nais marinig ang inyong mahalagang salita o message. Kaya yan po ay buong-buo po nating binabasa dito sa ating comment box para na sa gayon ay makarating sa kaalaman ng pinatutungkulan. Anyway, may pag-uulat po ang ating Kasado Patrol 1 o Kasado Patrol 1 mula po sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Bordeos. Yan. At ito nga po mga kababayan ay may kinalaman nga po dito sa Kuya Alan? Para sabi nga yan, may kinalaman po ito mga kababayan, Chinese national dinakip ng Bureau of Immigration sa Pandaraya sa visa. Naku, anong visa ito? Visa ng pasaporte. Naku, talagang, oo nga naman, talagang walang kadala-dala talaga ito mga ganito. Sabi nga talagang itong mga inchik talaga bidang-bida palagi. Kaya malalaman po natin yung buong detalye.
sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1 mula po dyan sa buluwagan ng ating balitaan. Kasado Patrol Report. Alright! Nasa linya ang ating Kasado Patrol 1, Kuyang Alan Bordeos. Alright, Kuyang Alan, good morning! Yes, good morning Kuya Arnold at sa ating mga tagapakinig. Ito nga Chinese National ay hinuli ng ating Bureau of Immigration sa Pandaraya sa kanyang visa. Inaresto ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang Chinese national dahil sa paggamit ng fraudulent acquired working visa. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na na-intercept ang 23 anyos na si Lee Swan Jung sa Immigration Departure area ng AIA Terminal 1 sa Parañaque City noong Enero 22 bago siya makasakay sa eroplano ng Philippine Airlines patungong Guangzhou, China. Ayon kay Biado, ang pangalan ni Lee ang nagudyok ng hit sa Automotive Derogatory Check System ng Bureau. Ang tinamaan ng pagpapahiwatig na ang pasahero ay wanted ng BI dahil sa pagkakaroon ng working visa na nakuha niya sa pamamagitan ng pandaraya at maling representasyon. Sa ginawang verifikasyon ng BI supervisor, napatunayan na si Lee at ang taong paksa ay napanirang hit ay isa lang. I-deport na natin siya dahil sa pagiging undesirable alien na nagugat sa pagkuha niya ng visa through dishonest means. Ayon kay Biado, ang pagkakasama niya sa blacklist natin ay epektibong nagbabawal sa kanya muling makapasok sa Pilipinas. Ang pasahero ay itinurn over sa order control ang intelligence unit na nagdala sa kanya sa warding facility sa Taguig City habang sumasailalim sa deportation proceedings. Lumabas sa records na ang working visa nila ay pinansila ng BI noong 2023 matapos lumabas sa investigasyon na nakuha niya ang kanyang visa sa petisyon ng isang fictitious employer company. Sa isang verification sa Security and Exchange Commission at Department of Trade and Industry ay napadalaman umano na ang purported firm ay hindi umiiral. Dahil sa findings ay nagdeklara ang BI Board of Commissioner na null and void ang working visa na inisyu kay Lee dahil ito ay inisyu batay sa maling katotohanan at representasyon ng aplikante. Mula dito sa studio to, ako si Kuya Alan Bordeos na nag-uulat. Back to you, Kuya Ron. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1 mula sa ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ganap na alas 9:40 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, sunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Ito ay serbisyo ng Chinese New Year, pinaghahandaan ng Quezon City, LGU. Alright, ang detalye ay manggagaling sa ating Kasado Patrol 20 mula dyan sa National Capital Region. Kuyang Don Robert, good morning!
Yes, Kuyang Alan, good morning. Pinaghahandaan ng Quezon City Government ang selebrasyon ng Chinese New Year sa Miyerkules sa taong kasalukuyan, January 29 yan, nakasama ang mga opisyal ng lungsod. Tungunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsalubong sa Year of the Snake at iba't ibang aktibidad na magsisimula sa panulukan ng Rojas at Catalina Street ng nabanggit na lungsod. Pangunahin ang pagtatanghal ng Lion Dragon Dance at Chinatown Dance Competition at kaugnay nito ay inabisuhan na ang publiko lalong-lalo na ang taga Quezon City na dadalo sa paggunita ng ay magdala ng kanya-kanyang sariling tumbler para sa isang plastic free event. Mula sa Quezon City, ito si Patrol 20. Don Robert Ramiro para sa gabay at patnubay ng KBS RMN News. Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula dyan sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Ganap na alas 9:42 ng umaga, ito yati ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa lugar ng Quezon City, standby report. Alright, binabati po natin na mapagpalang umaga po ang buong asosasyon po dito sa lalawigan po ng Rizal. Partikular na po dyan sa Barangay Pantok ho, sa Jores Homeowners Association. Yan, siyempre yan po ay sa pangunguna po ni na Founder Aga. Yan, si Kuyang Nestor Pernicita, Kuyang Joseph Titablan. Ganon din po yung mga masisipag po natin mga opisyalis dyan, sina Kuyang Wayne Lauson. Yan. Ganon din po si Kuyang Jose Rizari, yan. Si Jason Almanon at lahat po ng mga opisyalis dyan ng Jores Homeowners Association. Anyway, tunguhin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40. Ito po ay may kinalaman 3 taong gulang na batang babae patay sa sunog kahapon ng umaga dyan sa Quezon City. Ang detalye ay manggagaling po sa ating Kasado Patrol 40 mula kay Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, standby report. Kasado Patrol report. Kasado Patrol 40 ng Quezon City, Kuyang John Santosidad. Alright, Kuyang John, iputok mo na yan. Yes, good morning. Kasama ko Kuya Arnold, ganoon nila Station Manager Alan Burjo. 3 taong gulang na batang babae patay sa sunog kahapon ng umaga. Nakilala ang biktima na si Sharin Abonado Buntukon. 3 taong gulang, presidente ng Barangay Payata, Quezon City. Patay sa investigasyon ng BFP, ang sunog nagmula umano sa wiring. Samantala, ang 20 anyos na lalaki na si Jose Buntogon ay dinala sa hospital dahil umano may dalos sa parting katawan. At ngayon, ligtas na ang 20 anyos na lalaki. Samantala, Kuya Arnold, ito po, kapo ng umaga, nakainis lang at tagal dumating yung ambulansya. Ang tagal dumating yung bembero. Tapos, nanguna yung iba-ibang bembero. Samantala dito sa Barangay Payatas ay huli dumating mga bembero.
Kaya parang nagkaroon lang suko kahapon dahil sa autopsy yung biktima, yung bata. Autopsy. Ibig sabihin, Kuyang John, natrap yung bata do sa loob ng bahay. Bago nakarating yung pamatay sunog, ay talagang sunog na yung bata. Sunog ng bata, nandun na sa loob. Kawawa naman. Ay. Kasi ito po ay namasya lang doon sa kanyang mga anak, itong tatay. Dala niya yung anak niyang bunso. Ngayon, ang bata kasi makit sa taas. Siya yung isang bahay lang, pero mayroon silang yung extension nga, dalawang palapag, gano'n. Kahit balit yung kahit isang bahay lang, akit-akyat, taas. Ngayon, hindi nakalabas doon sa taas ang bata. Yung tsaing na naman, lola, ay nandun pero wala siya sa loob ng bahay. Dito lang siya sa labas. Nalaman niya may bata daw na natulog sa taas sa loob. Kaya wala nang, dahil lumaki na ang apoy. Nakita natin Kuya Arnold na talagang naghagisan ng tubig gamit ng balde kahapon. May ilang minuto dumating yung tatlong bumbero, silangan, saka tutong dyalya bumbero, pati sa Quezon City, Congress. Dumating. Kasunod naman ang 5 bumbero ng Payatas. Kaso lang, talagang minalas talaga dahil wala na talagang choice talaga. Talagang malakas ang apoy. Hindi may kusa po. Natupok yung bahay lahat dahil sa gawang kahoy yung materials. Ubos lahat. Pati mga kapitan, wala na ligtas. Kaya nun. Okay, Kuya Jun. Ngayon, may dumating punerarya nga, private nga punerarya para isa kayong hindi natuloy. Kaya si Mayor Del Monte, pinulungan sila, nagpadala ng punerarya ang Mayor ng Quezon City, Joy Del Monte. Medyo hapon na kami natapos, mga alas 4 ng hapon, dahil hinihintay namin yung pinadala ni Mayor Del Monte. Sagot niya lahat. Mula dito sa Quezon City, ako si John Santidad Casado, Patrol 14, nag-ulat gabay at patnubay na TV sa radio. Diyan na, TV pa. Balik sa iyo. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol. 40 mula pa rin sa Quezon City. Ukol nga po doon sa naganap na sunog kahapon. Kaya nga po yung bata ay natupok. Naku, kawawa naman. Ganap na alas 9:40. 9 ng umaga. Ito yati ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, tunguin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 25 mula naman po dyan sa area at lugar ng Cavite. Nariyan si Kuya Landuluto, si Double L. Ito po mga kababayan ay may kinalaman sa preso nagrambulan sa loob ng kulungan dyan sa Cavite. Isang bagong pasok, sugatan. Nako, talaga naman, oo. Ito ang ginaganong ko Sabi nga itong ganitong uri ng ikangay pangyayari ay talagang hindi mo man naisin o asahan ay talagang nangyayari. Alright, ang detalye po ay manggagaling sa ating Kasado Patrol. 25 mula dyan sa area at lugar ng Cavite. Kasado Patrol Report. Okay, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25, Kuya Lando. Sige, iputok mo na yan. Good morning. Yes, maraming salamat ako, Arnold. Good morning, Kuya Arnold. Go, go. Good morning, Kuya Lando.
Yes, ito nga ang mga bilanggo o mga priso. Ito yung nagrambulan ito, Kuya Arnold, sa isang kulungan. Dito yan sa General Trias sa Cavite. At isang bagong pasok ito ang sugatan, Kuya Arnold. At ito ay under police custody sa General Trias, Cavite nang magrambulan nga ang dalawang priso sa loob ng kulungan. At sa ngayon, iimbestigahan na ng mga otoridad o paano nagkaroon ng mainita ng pagtatalo ang biktima at ang bagong pasok na ito na police under custody nga si alias Marjon. Ito 30 anyos ito, Kuya Arnold, laban sa dalawang pang-priso na sina alias Byron at alias Ruel. Kaya nauwi ito sa suntukan muna at kinasugat niya ng mukha nito at ulo. Nang una, kaagad na mga inawat na mga naka-duty na nasabing custodial facility, ang tatlo ay dinala sa pagamutan si alias Marjon upang magpagaling sa tinamong mga sugat nito. Sa ngayon ako inimbisigan pa ito ng mga otoridad kung paano ito nagkaroon ng unang alitan at sinasabi nito na may isang dalaw daw na babae, Kuya Arnold, ang bumisita sa isang bagong pasok nito at kung saan ay nagkaroon ito ng pagsisilos, Kuya Arnold. Oo. Kaya ito ay nauwi ito sa isang suntukan muna bago ito nagkaroon ng paluan laban sa dalawang mga nasasanggot dito. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol 25, Docolel Cuelando Luto, nag-uulat sa gabay patnubay ng Chibis Arimi News Radyo na TV ba. Alright! Maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ganap na alas 9:53 ng umaga. Dumako muna tayo sa mga balitang probensya. 3 nabed, 23 milyong pisyong shabu na samsam sa Zamboanga Peninsula. Round 1. Ready, go! Inaristo ng mga otoridad ang 3 high-value target at nakumpiska ang 23.1 milyong pisong halaga ng illegal na droga sa magkahiwalay na anti-drug operation sa buong Zamboanga Peninsula ayon sa pulisya Sabado. Kinilala ni Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 9 ang mga suspek na alias Darwin, 42 anyos, driver Sahil, 42 anyos, isang mangingisda at alias Amil, 40 taong gulang, isang truck operator. Darwin, residente ng barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Dakong alas 12:20 ng gabi, Sabado, sabay bus sinagawa ng PDIG at Philippine Drug Enforcement Agency sa kanton ng Rizal sa Osmeña Street sa Barangay Central, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakumpiska kina Darwin ang isang subject at extensive surveillance ang 3 kilo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 20.4 milyong piso, isang kotse, isang mobile phone, by bus money at isang bag. Ang matagumpay na pagsamsam ay nagtatampok sa patuloy na pagsisikap ng PDEA Zamboanga Peninsula at PDEG-9 na buwagin ang mga drug network at target ang mga taong may mataas na halaga na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Sabi ng PDEG sa isang pahayag sa isang pang-operasyon, alas 7:20 ng gabi nang aristuhin sina Sahil, residente ng Barangay Patrol, Tungkil, Sulo at Amil, residente ng Governor Cummins Avenue, Zamboanga City. Biyernes, kahabaan ng Saragosa Street, Barangay Son sa Barangay Son 4, ang mga 400 metro ang layo mula sa City Hall. Na-recover mula dito kina Sahil at Amil ang 400 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 2.7 milyong pisong halaga. Nakalagay sa 8 head-sealed plastic
sa States kasama ang isang mobile phone, coin, purse, by bus at bundle money at iba pang drug paraphernalia. Nasa kustodiyan ng pulisya ang mga suspect at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Ito ang ikatlong major drug bust sa Zamboanga City ngayong taon. Noong January 8, naaresto naman si alias Esmon sa barangay Baliwasan na may 215 gramo naman ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.7 milyong pisong halaga. Alright, nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Ganap na alas 9:56 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25. Ito po ay may kinalaman sa Balitang Reyon. Tulong pinansyal at pangkalusugan para sa mga pulis. Ipinaabot ng PNP, OLC Foundation Incorporated. Lahat ng iyan, ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa area at lugar ng Cavite. Kasado Patrol Report. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol Double L, Kuya Lando. Good morning muli. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold, at sa aking pagbabalik report. Ito nga nagbigay ng tulong pinansyal at pangkalusugan para sa mga pulis na ipinabot ito ng Foundation ng Incorporated na may bahay ito ng Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na si Mary Jane Marbel. At ito yung asawa din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Sa kabuuan 27 o 27 na mga pulis, Kuya Arnold, at kanilang pamilya ang nakatanggap pa ito ng tulong pinansyal at pangkalusugan mula sa PNP OLC Foundation Incorporated sa ilalim niya ng pag-programa ng Love and Blessings o Love Virus spreading in every touch na idinaos nitong 24 ng Enero, araw yan ng Biyernes sa Campo Vicentilen, dito yan sa Calamba, Laguna, Kuya Arnold. At ito pinungunahan nga ito ni PNP OLC National President Mary Rosa Marbel, ang kabiyak ni PNP Chief Police General Romel Marbel Francisco Marbel. Ang programang ito ay katuwang si PNP OLC Regional Pore Advisor Mary Jane Lucas. Ito yung kabiyak, Kuya Arnold, ni Police Regional Director Calabarzon Pore Brigadier General Paul Kenneth Lucas. At si PNP-OLC Vice President Lailani Alba. Bukod sa financial assistance, nakatanggap din ng ito ng mga grocery packs, health kits, ang mga pulis Calabarzon at ang kanilang mga pamilya. Ayon kay Mrs. Marbel, Kuya Arnold, layunin nito ang kanilang organisasyon na bigyan ng karampatang suporta ang mga pulis na may malaking tungkulin bilang tagaprotekta ng sambayang Pilipino sa buong bansa. Malagan din na niya na matulungan ang mga pulis at kanilang pamilya bilang simbolo ng bagong pag-asa at pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga sa bawat membro ng pulisya. Ang dinigi ng Marbel na marami pa ang magbibigay ng tulong at ang pagkalinga sa mga nangangailangang pulis. Kaya binansagan ito, Kuya Arnold, Love Virus ang nasabing programa na ito. Bukod sa gift giving, Kuya Arnold, nakiisa rin ang mga opisyal sa isang isinagawa nilang tree planting activity at sa Police Regional Office Pore Calabarzon. Ito yung Barrio Pista kung saan ito yung sikat na kainan corner dito sa Calamba. At kung saan dinampok na ang mga sikat ng produkto nito ng bawat lalawigan sa Calabarzon, ang Cavite, Laguna at dyan Kuya Arnold sa Rizal, Quezon Province,
at lalawigan ng Batangas. Ang Piero Colaboración Planhold, ang panglimang labing-dalawa na binisita na ng nasabing programa ni Ginang Marbel na binisita ng grupo at inaasahan din ng umano at mapupuntahan ang lahat ng mga rehiyon sa bansa bago matapos ang termino ni Police General o PNP Chief General Marbel. Ang nasabing programa ay hinahawakan ito ng kanyang kabiyak na si Ginang Marbel. Mula dito sa Calabarzon, ang rehiyon ng Calabarzon, ang mga bayaning pulis, Kasado Patrol 25, Double L, Kuya Laduluto, nag-uulat sa gabay patubay ng TV's RMN News TV, radyo na Yaripa. Ang nagpapatisan ako, Alright, go ahead. binabati ko ang si Boss Danny Cabanya. Ito yung mayari ng junk shop dito yan sa Bantilan o Sitio Bantilan, barangay Sapang Uno. Dito yan sa lalawigan ng Cavite, sa Ternate. At ito yung pagbati ito ng tropang pulis Ternate sa pamamagitan ni Pulis Major Julius Marquez. Back to you, Karot. Maraming salamat. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula dyan sa at lugar ng lalawigan ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Ganap na alas 10:02 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Radyo na Diaryo pa. Alright, batiin po muna natin ng magandang umaga si Ate Roselinda Mendoza. Yan, may message po siya ho. Good morning po sa Kasado at sa lahat ng viewers ng KBS RMM News. My God bless us all. Alright, from Ate Roselinda Mendoza. Thank you, Ate Roselinda. At syempre, thank you for watching, Kuyang Alan Bordeus, Ate Fredeline Samaldani. Yan. Sila po ay nasa Supreme Court po dyan sa Manila. Yan. Good morning din kay, kay Kuyang Chaplain Berry. Thank you for watching. At ganun din kay Kuya Lando Luto. Siyempre, meron po siya ritong mahalagang message yan. Have a nice day, Monday morning, mga Kasado Patrol reporters at sa mga bossing ng KBS RMM Network. Yan, news, shout out and happy birthday today. January 27, Boss Danny Cabanya, Sitio Bantilan, Barangay Sapang. Barangay Sapang. Diyan sa Ternate ha. Barangay Sapang 1, Ternate, Cavite. Yan. Ang Cabanya Junk Shop, pagbati mula sa Tropang Pulis Ternate. At mula pa rin kay Double L, Kuya Lando Luto. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ganap na alas 10:04 ng umaga. Bicol Police honor sa 44 sacrifices Jerusalem. Round 1. Ready, go! The Police Regional Office 5 on Saturday commemorated the bravery of the 44 Special Action Force personnel who were killed during an anti-terrorist operations and Mamasapano, Maguindanao and 2015. The commemoration began with a Holy Mass at the Santo Niño Chapel inside Camp Simeon, Olado, to honor their courage and ultimate sacrifice. The flag was lowered to
up stop at the PRO Provincial Regional Office 5 parade ground where personnel from the regional headquarters attended the ceremony. Police Regional Office 5 Director Brigadier General Andrew Dison was represented by Duty Regional Director for Operations Colonel Rocky Buasa, who expressed respect to the courage and heroism of the sa 44. Buasa said the police officer made the ultimate sacrifice to ensure that the public could live in a society protected by their bravery. He also urged everyone to remember and honor the sacrifice of all uniformed personnel of the have dedicated their lives to serving the nation. As we reflect on the heroism today, sa 44, let us also take a moment to remember our the brothers and sisters and service who have made the supreme sacrifice while fulfilling their roles as protectors of peace and order, sabi ni Buasa. Their valor and dedication to duty from the very foundation of the trust and respect that the public has in our institution. The mission, good name of Plan Exodus, successfully neutralize Salkel Fly and Hair, also known as Marwan, as Malaysian bomb maker and leader of the tourism group Jamia Islamiyah. Then 07 in the morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan at syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Tuloy-tuloy lamang po ang ating paglalahad ng mahalagang mga balita at mga informasyon mula sa iba't ibang dako ng ating bansa. 2 army men nasakuti dahil sa pagbibinta ng illegal na firearms sa North Cotabato. Round 1. Lady, go! Balita naman mula sa Emblang North Cotabato, arestado dito Biyernes ang isang aktibo at isang deserting member ng Philippine Army kasunod ng entrapment operation dahil sa umano'y pagbibinta ng illegal na baril. Kinilala ni Lieutenant Warren Kaang, tagapagsalita ng Cotabato Provincial Police Office, ang mga suspect na sina PFCJ Clinton Delgado, Paguntalan, 30 taon, aktibong miyembro ng Army's 39th Infantry Battalion na nakabase sa bayan ng Makilala. At Sarip Dasil Mungkas, 35 taon, Army Disaster. We are still corroborating all information and evidence to determine if they belong to a large syndicate, Kaang said in a statement released Saturday. Ayon pa rin sa kanyang pinangunahan ng Military Intelligence Battalion, ang operasyon at pakipag-coordinate sa lokal na pulisya para sa entrapment sa nahumantong sa pagkakaaresto sa mga suspek sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Lika, dakong alas 3:30 ng hapon. Na-recover naman ng mga otoridad ang 3 M16 rifle sa mga suspek, kabilang ang 200,000 piso na buy-bus money. Inihahanda na ng pulisya ang mga kaso laban sa mga suspek dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at ang Commission on Elections Gun Ban sa ilalim naman ng Omnibus Election Code sa harap ng Provincial Prosecutor's Office sa Kidapawan City. Sa isang payag, pinuri rin ni Army's 39th Infantry Battalion ang pagkakaaresto sa mga suspect. Alas 10 ng umaga.
Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. 6 na unit ng hukbo sa Eastern Visayas pinuri sa paglaban sa NPA. Round 1. Lady, go! Balita mula naman sa Tacloban City, 6 na unit ang ginawad ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng 8th Infantry Division ng Philippine Army dahil sa pagbuwag sa New People's Army sa Eastern Visayas. Ipinagkaloob ng AIP Company Streamer Awards ang 2 brigada, 3 batalyon at isang dating operational control o unit ng 8th Infantry Division. Iginawad ni Visayas Commander Lieutenant General Fernando Pieg at Deputy Commander Commodore Oscar Canlas Jr. at 8th Infantry Division Commander Major General Adunes Ariel Orillo ang mga parangal sa Camp Lapu-Lapu sa Cebu City nitong Biyernes. Ang mga awardes ay ang 801 1st Infantry Brigade at 42 2nd Infantry Battalion dating OPCUN unit ng 8th ID dahil sa pagbuwag sa Elon Platoon, isang sub-regional committee ng NPA Eastern Visayas. Regional Party Committee, bumalik ang 42 2nd Infantry Battalion sa Bicol Region noong nakaraang linggo matapos ang 2 taong pagtulong sa pagtanggal ng insurhensya sa rehiyon. Ginawaran din ng 02nd o 2nd Infantry Brigade ang pagbuwag sa Sub-Regional Guerrilla Unit, bugsok ng ABRPC Apoy Platoon at Platoon to Island Committee ng ABRPC. Sa ilalim naman ng brigada ay ang 63rd Infantry Battalion, kinilala sa pagbuwag sa SRGU Bugsok Sub-Regional Committees, si SAME sa ilalim ng ABRPC. Ang iba pang mga unit ay ang 78th Infantry Battalion, pinuri dahil sa pagbuwag sa Apoy Platoon at 93rd Infantry Battalion dahil sa pagbuwag sa Platoon 2. Pinuri ni Orillo ang mga awardee unit dahil sa kanilang ulirang paglilingkod na nag-ambag sa kampanya ng pagwawakas ng lokal na komunistang armadong labanan sa Eastern Visayas. Ang mga parangal na ito ay mga patunay ng isang dedikasyon at ulirang paglilingkod. Ang inyong accomplishment sa pagbuwag sa mga komunistang teroristang grupong ito ay naging mahalaga sa aming mitiin na makamit ang isang mapayapa at progresibong komunidad para sa mga mamamayan ng Eastern Visayas, sabi ni Orillo sa isang pahayag. 200 bilanggong Palestino naman ang siyang pinalaya para sa 4 na babaeng sundalo ng Israel. Ganap na alas 10:14 ng umaga, ito yatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Dumako naman po tayo sa balitang ibang bansa. 200 bilanggong Palestino pinalaya para sa 4 na babaeng sundalo ng Israel. Round 1. Lady, go! Balita naman mula sa Gaza, mga 200 bilanggong Palestino ang pinalaya mula sa mga bilangguan sa Israel noong ika-25 ng Enero bilang bahagi ng ikalawang batch ng unang yugto ng kasunduan na tigil putukan sa Gaza Strip na nagsimula noong ika-19 ng Enero. Ayon pa rin sa Palestinian Commission for Prisoners and Ex-Prisoners Affairs, ang pagpapalaya ay naganap mula sa bilangguan ng disyerto ng Negev at 70 bilanggo ay inilipat naman sa Kerem sa Lomborder crossing sa katimugang Gaza Strip bilang paghahanda sa pagpapatapon sa labas ng mga teritoryo ng Palestino. Ito ay dumating bilang bahagi ng isang prisoner swap deal na kinabibilangan ng paghahatid ng 4 na Israel female soldiers na nakakulong sa Gaza mula nang magsimula ang digmaan noong nakaraang Oktubre.
Ang mga babaeng sundalo ay ipinasa sa International Red Cross bago inilipat sa Israel. Sa kabila naman ng pagkumpleto ng yugtong ito ng exchange deal, nagbanta ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na pigilan ang mga Gazans na tumawid sa hilagang Gaza Strip hanggang sa mahayag ang kapalaran ng 28 taong gulang na hostage na si Arbel Yehud. Kinumpirma at pinaalam ng Hamas sa mga tagapamagitan na buhay si Yehud at ilalabas sa susunod na Sabado ayon sa pahayagang Israel na The Jerusalem Post. Alas 10:16 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, anti-abortion rally ginanap sa US Capitol. Round 1. Lady, go! Mula naman sa Washington, nagtipon ng mga aktivista laban sa aborsyon noong Biyernes sa kabisera ng US na Washington DC para sa taunang rally ng March for Life. Ang rally na ginaganap tuwing Enero mula noong 1953 ay naglalayong i-pressure ang mga mambabatas na gumawa ng aksyon sa aborsyon. Inihayag ni Pangulong Donald Trump na sa bisperas ng marcha sa pinatawad niya ang 23 aktivista laban sa pagpapalaglag na nahatulan ng illegal na pagharang sa pag-akses sa mga klinika ng pagpapalaglag. Muli kaming tatayo ng may pagmamalaki para sa mga pamilya at para sa buhay, sabi ni Trump na sa isang pre-recorded message. Sinabi ni Vice President J.D. Vance na gumagawa ng kanyang unang pampublikong itsura pagkatapos ng mga kapistahan ng inaugurasyon mas maaga sa linggong ito. Nakilala ng US ang pagbabalik ng pinaka-pro-pamilya, pinaka-pro-buhay Amerikano na Pangulo. Nagmamarcha tayo upang protektahan ang mga hindi pa isinisilang. Nagmamarcha tayo upang ipahayag at ipamuhay ang sagradong katotohanan na ang bawat isa ay hindi himala at kaloob mula sa Diyos, sabi niya. Ipinagtanggol ni House Speaker Mike Johnson ang ginawa ng Administrasyong Trump sa pinakaunang linggo ng bagong presidential term. House at Senado Republicans ay nagkatuon sa pagprotekta sa inosenteng buhay dahil alam namin na ang bawat sulong tao ay ginagawa sa larawan ng Diyos at may hindi matatawaran dignidad at halaga, Johnson sabi sa karamihan ng tao. Ang kanilang pananalita ay dumating sa isang araw matapos ipasa ng House sa buto ng 217 o 214 ang Born Alive abortion bilang na nangangailangan ng anumang healthcare practitioner na naroroon upang mabigay ng parihong antas ng medical na atensyon sa paggamot sa isang sanggol na ipinanganak sa buhay sa panahon ng isang pamamaraan ng pagpapalaglag tulad ng gagawin nila sa anumang iba pang mga sanggol na ipinanganak sa parihong gestational na edad. Ganap na alas 10:20 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan mga paaralan. Sa Bangkok, isinara dahil sa pollution sa hangin. Round 1. Lady, go! Balita naman mula sa Bangkok, Thailand, isinara ng mga otoridad ng Thailand nitong Biyernes ang mahigit 350 paaralan sa kabisera ng Bangkok dahil sa pollution sa hangin ayon sa lokal na media. Ipinag-utos ng Bangkok Metropolitan Administration
ang pagsasara ng lahat ng 350 tong paaralan nito at pagdaraos ng online classes dahil sa mahinang kalidad ng hangin sa lungsod. Iniulat ng media outlet na Quezon English, ang Bangkok ay kasulukuyang pang-apat na pinaka-polluted na lungsod sa mundo ayon sa Swiss Based and Air Quality Monitor EQAir. Ang bilang ng mga paralang isinara noong Biyernes ang pinakamataas mula noong 2020 kung saan lahat ng 437 paralan sa lungsod ay sarado dahil sa pollution sa hangin. Ang mga microparticle na nagdudulot ng cancer o mga pollutants na 2.5 ppm ay tumama sa 108 micrograms bawat metro kubiko na banggit ng EQAir. Hinimok ng mga lokal na otoridad ang mga tao na iwasan ang paglabas ng mga bahay, magtrabaho mula sa bahay, at paghihigpitan ang pagpasok ng mga mabibigat na sasakyan sa lungsod. Alas 10:22 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Ganap na alas 10:23 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre po mga kababayan, sa panahon pong ito ay talagang matinding gutom ang inaabot ng libu-libo nating mga kababayan. Dahilan nga po sa matinding pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating mga palengke. Saan man pundako dito sa ating bansa. Kung kaya't mayroon pong mahalagang bagay na siyang magiging kaakibat na siyang magbibigay ng iba yung kalunasan kung ito po ang palaging maipapatupad. Ang walang gutom kitchen. Yan. At yan nga po ay ang ayon sa Department of Social Welfare, ang development ay gumagawa ng hakbang upang matugunan ang kagutumang nararanasan ng marami sa ating mga kababayan. Na ito nga po ay ang panukalang walang gutom kitchen. Mula nang inilunsad ito noong Disyembre noong taong 2024, ang kusina na walang gutom sa Pasay City ay nakapagsilbi nga po ito ng mabigat na mahigit na 10,000 katao. Ang programa ay hindi lamang nagbibigay ng mainit at masustansyang pagkain sa mga nangangailangan, kundi tinatalakay din ng pangmatagalang isyu ng pag-aaksaya ng pagkain.
At ito nga po ay yung nanggagaling nga po doon sa mga fast food o mga restaurant na marami nga po yung sinasabi nating mga kumakain diyan pero hindi naman nila nauubos yung kanilang mga kinakain. At yan nga po ay napapabasura na lamang at napapasama doon sa mga ina-out o mga fast food o mga restaurant para yan po ay mapasama lamang doon sa mga napapabasura lamang at naaaksaya. Kung yan nga po nga sinasabi nating mga pagkain na sumusobra o lumalabis ay kung yan po ay sabi ngayon na isi-shape nung may mga order ng kanilang pagkain at nailalagay po doon sa sifting lalagyan, pwede naman po iyon talagang ipamigay doon sa mga nagugutuman o doon sa mga humihingi o nanghihingi ng pagkain sa mga bahay kainan. Ang pagtitiyak ni Undersecretary Eduardo Panay na ang pagkaing inihain ay hindi pag-utira ay isang makabuluhang patunay na kalidad at dignidad na nais namang itaguyod ng programang ito ang mga donasyong pagkain. Bagong handa at tinanggap ng pribadong sektor ang tungkulin nito na may 200 voluntaryo na nagpapanatili sa kusina araw-araw. O higit pa doon, ang mga manggagawa sa construction, mga empleyadong mababa ang kita at mga residenteng nahihirapang makabili ng pagkain ay maaaring pumasok ng walang hadlang. Ang Walang Gutom Kitchen ay hindi isang isolated project. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na planning. Yan. Sa isang pangako ng pagiging patas, isang prinsipyo na dapat maging batayan ng serbisyo politiko. Ang posisyon ng plantilla ay hindi lamang isang label, ito ay isang pagkilala lamang sa halaga ng isang empleyado na institusyong nagbibigay ito ng seguridad sa tatrabaho at mga benepisyo na hindi kayang ibigay ng kontraktual na trabaho para sa mga marami. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang walang katiyakan na kabuhayan at isang matibay na hanap buhay. Ang panukala ng senador ay umaayon din sa mas malawak na layunin ng right-sizing bill, pagpapabuti ng kahusayan, pagbabawas ng redundancy at pagbabawas ng mga gastos. Gayunpaman, ang right sizing ay hindi lamang streamlining, ito rin ay isang pagkakataon upang matugunan ang matagal ng inaasam ng marami hindi pa nabibigyan ng pagkakataon. Maging regular man sa matagal na panahon ng serbisyo. Ang pangako ni Senate President Frances Chis Escudero na unahin muna na ang pagpasa ng panukalang batas bago ang Hunyo ay isang promising sign. Huwag nating kalimutan ang mga mukha ng tao sa likod ng panukalang ito. Ito ang mga individual na nag-aalay naman ng mga taon ng kanilang buhay sa paglilingkod sa publiko. Kadalasan ng walang pagkilala o mga benepisyo na dulot naman ng posisyon ng plantilya. Ang kanilang tiyaga at kwalifikasyon ay isang patunay ng kanilang pagiging karapat-dapat. At yan nga po, umaasa tayo na ang
iminumungkahing probisyon na ito ay maisa sa katuparan na sa lalong madaling panahon. Kaya sabi nga po ang pag-aaksaya ng ating marami sa ating mga kababayan ng mga pagkain. Sana naman po huwag ninyong ikangay baliwalain yung kagutuman ng ating mga libu-libong mga kababayan na nagdaraho. At yan nga po ay kaugnay ng mga bagay na siyang nais na mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ganap na alas 10:31 ng umaga, ito ay atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat at sumain niyo po ang kay gandang umaga po ngayong araw nga po ng Lunes. At syempre sa lahat po ng ating mga nakikinig, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Anyway, may pagulat ang ating perlas ng silangan. Si Kuyang Chaplain Berry, Kasado Patrol 13. Alright, Kuyang Chaplain, standby report. Kasado Patrol report. Alright, nandyan po sila sa Metro Manila, dyan sa area at lugar nga po ng yan ang Supreme Court. Yan. Nandyan po sina Kasado Patrol 13. Yan. Ganap na alas 10:33 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, Kuyang Chaplain. Alright, medyo kaunting pihit para yung signal ay ikangay ma-pick up ng maayos. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 13, si Kuyang Chaplain. Alright, Kuyang Chaplain, good morning. Medyo ang signal ni Kuyang Chaplain medyo nagwawala-wala. Alright, Kuyang Chaplain, pihit ng kaunti para mahagip yung iyong magandang presensya dyan sa iyong kinaroroonan dyan sa lugar ng Supreme Court. Yan. Naririyan po yung ating Kasado Patrol 13 upang maghayag ng mga mahalagang pangyayari doon sa kanilang mahalagang nilalakad po dyan sa national dyan sa Supreme Court yan. Ganap na alas 10:35 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, Kuyang Chaplain, good morning. Magandang umaga, Kuya Arnold, sa mga tagapagsubaybay natin. Sa oras na ito, nandito tayo sa opisina ni Commissioner Carmelita Alburaman. Yun po sa Komisyon ng Wika. Kasama natin ang mga chaplains ng NAKIL, si Bishop, si Chaplain Salim, at saka si Sik Jane, saka si Bae Fredalyn Samaldan. Ayan, Kuya Arnold. So, mamaya meron pong event
16th anniversary ng NACFIL. Nagaganapin po ito ng ating mga magiting na mga lingkod ng mga bayani ng ating bansa. So, yun po. Nais ko lang, Kuya Arnold, na yung dito ngayon sa mga taga-subaybay ng mga katutubo natin na kailangan ay hindi basta-basta no, yung pag-interpret ng ating batas, lalo sa nangyari sa Surigao. So, malaking alarma at marami din mga tribo ang nano nito, no, na apektuhan at parang damay-damay ba. So, kailangan tayo ay pag-aralan talaga bago mag-i-implement kung ano talaga yung divine government na sinasabi nila, yung customary government, and then yung ang EFRA law, and then yung ating saligang batas. So, dapat ma-harmonize po yun para hindi mag-create ng alarming sa public at lalo na sa ating Republika ng Pilipinas, yung hanay at yung respeto ay hindi mawala doon sa mga teritorial ng mga katutubo po, Kuyang Arnold. Sa totoo lang, meron namang karapatan bawat isa ay ang nais ko na iparating po ay kailangan ay aayusin ito. Ilalagay natin sa tamang proseso para hindi siya mag-create ng confusion or anuman o pag-aantala or makakasira sa ating bayan, no? Yun po ang nais natin, pero hindi natin yun hindi natin sila dinidiscriminate or anuman, but yung pag-implement ay kailangan ay nasa saayos dapat, no, na mayroong mga protocol kasi ang ating bansa ay democratic country, so dapat ay nasa saayos din. Kung nais natin yung mahusay o matiwasay na pamumuhay, ay kailangan na sumunod tayo sa larangan ng batas. So, yun din po kay Arnold at din. Inano natin din, no, sa hanay ng Perlas ng Silanganan at sa lahat ng mga Council of Elders ng Watchman Initiative Force. Nais natin yan na sumubaybay dito para hindi tayo naliligaw ng landas. So, susundan lang natin yung mga panuntunan at panukala kasi lalo na pag binabanggit natin yung tinatawag na batas ng Diyos. So, kailangan yun na isa sa ayos ang pag-implement nun or pag-integrate or assert sa ating constitution and paano siya magkaroon ng tamang pagpapatupad dito kaya next din natin dito kayong Arnold na ibalita na mayroong darating na proclamation sa Panay Bukidnon Ati Tribe sa Watchman Council of Builders sa Boracay at invited ho ang nais makawitness nito at sa ating keynote speaker ay si aspirant Senator Alin Capuyan, no, at isa din po sa guest speaker natin ang Komisyon ng Wika at ang si encouragement si Vice President Samaldane, yung Royal Envoy natin sa inside the United Nations. So yun po ang ating ulat ngayon, Kuya Arnold, at maraming salamat sa update at nandito tayo ngayon sa Komisyon ng Wika. So mabuhay po ang bawat. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 13, Kuyang Chaplain Berry. Thank you, Kuyang Chaplain. Ganap na alas 10:36 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Alright, sa lahat po ng ating mga kababayan, lubos po ang ating pakikiisa sa lahat po ng mga, sabi nga, mga nagkumahog sa kanilang mga trabaho. Lalong-lalo na po doon sa mga nasa, yung mga construction worker, yan, sa mga fisherman natin, sa ating mga farmers. Kaya sabi nga po ay bagamat
pagdating ng kanilang produkto dito sa Kamaynilaan ay mataas, pero kapag binili naman sa kanila sa mga probinsya ay talagang napakababa ng kuha sa kanila ng mga biyahero. Yan po yung mga nakakomento po dito sa ating comment box ng ating palatuntunan. Kaya talaga nga naman, oo. Kapag direkta ka nga naman sa probinsya kung saan, kumbaga halimbawa kamatis, mabibili mo lamang sa kanila ng halagang 50 pesos. Pero pagdating dito sa Metro Manila, nasa 300 na o 250 pesos ang halaga ng kilo. Kaya talagang hataw talaga ang ika nga'y pagkita. Kaya sabi nga'y kung kinakailangan nga sana may sasabatas nga yung sabi nga'y patas na pamilihan, tulad halimbawa, for example, tumangkat ka dun sa probinsya sa mga farmer, ay kinakailangan talaga ay nasa tama din sana ang halaga. Okay lang sana ako dun sa kalahati ng presyo ng halaga doon sa pagkakakuha, sa pagkakaangkat. Kung halimbawa dumating na ng family ng merkado na itong mga inangkat na mga gulay ay tutubuan lamang halimbawa ng kalahati, pwede na sana dahil kasi isipin mo kay tagal na inalagaan niya ng mga farmer para laang sabi nga'y pag-anihan. Bago tapos sa murang halaga laang mabibili. Tapos pagdating sa biyahero o doon sa mga supplier ay mataas na yung pag-angkat ng mga manininda. Kaya wala talagang magawa kung hindi talagang ika nga'y hapitin. Kahit na talaga sabi nga natin alangan pa rin, ay talagang maghahapit pa rin dahil nga doon sa mga ganong mga pangyayari ay talagang mahirap habulin yung sinasabing gastos. Kaya hindi rin po natin sila masisi. At ito nga po, maganda nga pong balita. Pababa naman ngayong linggong ito ang yung ikangay ng mga produktong petrolyo. Yan. Kaya malaking bagay pong kabawasan yan. At doon nga po sa mga sinasabi na talagang kinakailangan talaga mag-adjust. I-adjust lang talaga yung sinasabing halaga ng produktong petrolyo dahil kawawa naman yung mga namamasahe sa mga pagpasok nila sa trabaho, pagpasok ng mga bata sa eskwelahan, bagamat sabi nga'y nakaka-discount yung mga estudyante sa pamasahe, ay mas lalo sanang malaking bagay kung hindi madadagdagan ang presyo ng pamasahe. At regarding tungkol naman po doon sa mga driver, sa mga tsuper, talagang halos ginagawa nilang paraan ay makatipid sila sa konsumo ng kanilang ipinamamasadang sasakyan para lamang sabi nga'y sila'y makahagip o makabawi doon sa puhunan ng kanilang pamamasada. Ay kapag dumating pa ang pagkataon na medyo nagkaroon ng kaunting violation, mahuhuli pa ng mga enforcer, ay di kay lalo na nagkahetot-hetot yung pagkita ng isang tsuper. Kaya dapat sana naman po ang mga bagay na ito ay ika nga mabigyan din sana ng linaw at ng ika nga'y kalunasan kung ano pa talaga yung dapat at kinakailangan para magkatulungan lamang. Kaya nga minsan yung mga hindi naman po natin nilalahat. Minsan nagiging arrogant yung driver o yung enforcer dahil sa ganong pangyayari dahil yan naman yung parang magkaaway lamang sa karsada Siyempre kapag lumabag si driver, huhulihin ni enforcer. Ito namang hinuli, magagalit sa enforcer dahil may multa nga. Ay bawat violation po talaga may nakasaad po iyan na multa. Kaya kinakailangan po talaga kaunting lamig lamang ng ulo at pangunawa ang kailangan. Yan naman ay kung sabi nga'y madadaan doon sa sinasabi nating yung alalayan at nagkakatulungan ay hindi naman sasapit yung ganong klase na magbabangayan, magtatalo-talo regarding tungkol sa mga bagay na hindi naman dapat pagtalunan. Siyempre, napakahirap talaga ng isang bagay na iyong akupahin yung hindi naman dapat akupahin. Kaya ngayong i-occupy mo yung gayong parte na hindi naman sabi nga,
talagang puro gastos yan. Kaya ang ginagawa po ng iba, kung may kakilala, lalapit doon sa kakilala para lamang sabi nga matulungan siya doon sa pagkakahuli sa kanya. Na para kahit papaano makabawas doon sa multa na kanyang bubunuin doon. Kaya napakahirap kung hindi mo talaga bibigyan ng kaukulang pansin. Nasabi nga iyong pag-uunawaan ay napaka-importante para sabi nga huwag naman mahalip na magkaroon ng iba yung parusa. Sabi nga parehas lang naman na kayo ay gumaganap. Yun naman driver gumaganap sa kanyang responsibilidad, sa kanyang mga pinag-aaral at sa kanyang pamilya para may mapagsalunan doon sa kanilang kusina. Ito namang sina-enforcer gumaganda kailang tungkulin base doon sa kanilang seminar na itinuturo ng pagpapatupad ng batas sa lansangan. Ganap na alas 10:46 ng umaga. At isa pa pong napakatindi dito ay yung pong salot na sugal. Na sa halip na puksain ang salot na sugal, protektado ng kaya na po protektahan pa ito ng mga sindikato. Sa likod ng mga paihi, saklaan, yung mga sugal mga bukes, STL-con, huweteng, loting at iba pa sa 5 lalawigan nga po dyan sa lugar at area ng Calabarzon Region. Nasa halip na puksain ang salot na sugal, protektado ng 3 itlog ang mga illegalista at sindikato sa likod ng paihi, saklaan, yan nga po. Yan nga po sa lalawigan ng Calabarzon. At dito nga po, base sa sinasabi, sino nga ba ang 3 itlog na tungpats sa mga illegalista yan nga po sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa pagsasaliksik nga po ng ating mga pinagkakatiwalang informante. 3 ang masigasig na nag-iilot sa Calabarzon para sa lingguhang patong. Kaya talagang sila rin ang may kontrol sa lahat ng sugalan, pati fuel, smuggling, pasok sa kanilang talaan. Sa mga bayan nga po ng Taysan, Batangas at Malbar, Batangas, diyan nga lamang sa boundary na sila sa 50 pergala ng isang alias nga po diyan diyan nga po sa lugar na iyan ay talagang nagkakaroon ng sinasabi nga po dito na sugalan. Yan nga po yung nagkokontrol sa lahat. Lahat ng mga illegal na pangyayari diyan. Kaya ano nga ba ang dapat gawin ng ating mga autoridad para sabi nga ang mga ganitong uri ay kanilang mahadlangan? Kaya sa dami nga po ng mga nagaganap na nauugnay sa mga sugal, na katulad nga po ng illegal na sabong, operasyon ng mga sindikato sa likod ng mga pasugalan sa mga nasabing lalawigan nga po. Maging ang inyong abang lingkod ay nababahala na din sa mga ganyang mga pangyayari dito sa mga sunod-sunod na mga empo ng ating mga bubuwit. Na kung kaya't sabi nga po, walang ibang i-eksena nito. O pwedeng mawala ang eksena ng mga bidang illegalistang ito kapag ito ay talagang nasakuti na ng ating mga autoridad. Kaya ipinaalam po nitong ating informante na sa mga lalawigang iyan ay talamak po pala yung mga marami sa mga barangay na hindi naman dito tinuran. Yan po sa lugar po ng Rizal, Laguna, Batangas, Cavite. Wow.
At isa pa palang retiradong kolonel, ho. Ang di umano'y may-ari ng salot na bukis sa bayan ng Ibaan. Yan. At yan sa bayan ng Rosario, Batangas. Yun namang fuel smuggling naman. Ikangay dyan din nagaganap. At diyan ikangay nila talaga ino-operate yung sinasabing yung paihi. Nako. Talaga nga naman, kung bagamat kayo'y nanggigigil, ay talagang hanggang sa gigil na lamang. Sana ay ang lahat ng ito ay ikangay makarating sa tanggapan ng ating PNP Chief Romel Francisco Marbil. Gayon ang pagkakaalam nga ng regional level, provincial ay at municipal ay level ay umaabot sa ganansya mula sa mga illegalista. Ang masaklap nga pati nga yung mga CIDG nga ayon sa sinasabi ng ating informante ay doon sa mga games, amusement board ay pinangunguliktahan pa rin ng 3 itlog. Aba, ay sino kayang itlog ito? Sana ipaalam po ninyo dito sa ating palatuntunan sa ating susunod na programa na itong 3 itlog na ito. Ito ba ano ba itong itlog na ito? Itlog ba ito ng ano? Kaya yan ay ang katanungan po natin, anong ginagawa ng mga provincial director ng Calabarzon kung tuloy-tuloy po talaga nga ayon sa sinasabi. Kaya ang lahat naman pong iyan kung talagang ibibigay po ninyo yung kumpletong detalye o bagay na magiging lead para po ang bagay na ito ay masolusyonan ng ating mga autoridad. At hindi naman po tumitigil talaga mga kababayan ng ating mga autoridad sa pagsugpo sa mga illegal activities dito sa ating bansa. Partikular na nga po dito sa lugar ng Calabarzon yan at Mega Manila. Ganap na alas 10:53 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright mga kababayan, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ako po ay pansamantalang pipihit na naman muli o pansamantalay magpapaalam sa inyong lahat at muling magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Martes. Ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, official time. At syempre maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa Kasado Broadcasting Service. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi gaanong kagwapuan, sigurado namang ito ay inyong maaasahan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at mulit-muli, mga giliw kong taga-subaybay. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Habang
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.